isang tahimik na gabi, habang ang buwan ay nakasabit sa kalangitan at ang hangin ay dahan-dahang dumadampi sa bintana ng iyong kwarto, may mga halaman na hindi lamang nagbibigay ng sariwang hangin, kundi nagbubukas din ng pinto sa swerte, kalmado at proteksyon. Ngayong papalapit ang 2026, Year of the Fire Horse, isang taon na puno ng matinding enerhiya, mabilis na pagbabago at masaganang oportunidad. Napakahalaga na ang kapaligiran ng iyong kwarto, lalo na ang bahagi sa tabi ng kama, ay puno ng positibong chi sa Feng Shui. Dito nagsisimula ang balanse ng iyong personal na enerhiya. Dahil ang energy ng kama ay energy ng iyong katawan. At ang energy ng halaman ay energy ng kapalaran. Ngayong taon ng Fire Horse, ang elemento ay fire, habang ang horse ay simbolo ng galaw, tapang at biglaang pag-asenso. Kaya upang pigilan ang sobrang apoy at gawing mas steady, mas may direksyon, at mas maswerte ang iyong buhay, kailangan ng mga halaman na may calling, grounding at wealth-enhancing energy. Huminga ng malalim dahil narito ang gabay na mapagpapagaan ng 2026 mo. Lucky plant sa tabi ng kama para sa 2026, Year of the Fire Horse. Sa Feng Shui, ang kwarto ay sagradong espasyo. Ito ang tahanan ng iyong personal chi, ang lugar kung saan ka bumabawi, nag-a-attract ng swerte at nagpapakalma ng isip at emosyon. Kaya bawat bagay na ilalagay sa tabi ng kama ay dapat may mabuting vibration. At ngayong taon ng Fire Horse, ang mga halaman ang magiging pinakamakapangyarihang antidote at amplifier ng good luck. Una, ang snake plant o Sansevieria. Tinatawag itong protector plant dahil sumisipsip ito ng stagnant energy sa gabi. Sa 2026, ang Fire Horse energy ay mabilis, agresibo, minsan pabigla-bigla. At ang snake plant ang magbabalanse dito. Ang matitigas at mataas na dahon nito ay simbolo ng inner strength, katatagan at mental clarity. Kapag inilagay mo ito sa tabi ng kama, pinoprotektahan ka nito mula sa stress, galit at bad energy na dala ng apoy ng taong Fire Horse. At ang pinakamaganda, naglalabas ito ng oxygen sa gabi, kaya mas mahimbing ang tulog. Mahalaga sa taon na maraming biglaang pagbabago at pagod. Pangalawa, ang peace lily. Sa Feng Shui ay simbolo ng emotional healing, kapayapaan at pagkakaroon ng harmonious relationships. Sa Year of the Fire Horse, ang mga relasyon, romantic man o pamilya, ay maaaring magkaroon ng pag-init, tampuhan o hindi pagkakaintindihan dahil sa sobrang fire element. Ang peace lily ang magiging pampalamig. Ang malalambot nitong dahon at puting bulaklak ay naglalabas ng calling wood energy na sumasalungat at nagpapakalma sa apoy. Ilagay ito sa bedside table para hindi ka mabombard ng emotional overload, para maging banayad ang komunikasyon, at para ang bahay ay manatiling payapa kahit mainit ang taon. Pangatlo, ang lavender plant. Sa Feng Shui, ito ay plant of serenity, intuition at psychic calmness. Ang amoy nito ay natural antidepressant at pangtanggal ng tensyon. Pero higit doon sa 2026, ang lavender ay isang plant charm laban sa impulsiveness ng Fire Horse. Dahil ang kabayo ay mabilis magdesisyon, minsan hindi pinag-iisipan, ang lavender sa tabi ng kama ay tutulong magbigay ng mental clarity. Parang sinasabi niya, huminto ka muna, huminga, pag-isipan. At dahil purple ang kulay nito, dinadala nito ang espiritual na swerte, insight at clarity sa mga plano. Pang-apat,
ay ang Philodendron heartleaf o heart plant. Sa Feng Shui, ang heart-shaped leaves nito ay simbolo ng unconditional love, sweetness, emotional balance at loyal connections. Napakahalaga nito ngayong taon ng Fire Horse dahil ang apoy ay nagpapataas ng emosyon. Ang heartleaf philodendron ang magre-regulate ng mood, energy at magbibigay ng love stability. Kung may relasyon ka, ito ang plant na tutulong magpanatili ng harmony. Kung single ka, ito ang plant na mag-a-attract ng tamang tao sa tamang panahon dahil sa gentle romantic chi ng tagline niya. Ilagay sa mismong left side ng kama kung ikaw ay babae at sa right side naman kung lalaki para sa love chi alignment. Panglima, ang aloe vera. Hindi lang ito healing plant. Sa Feng Shui, ito ay plant of protection and renewal. Sa taon ng Fire Horse na puno ng high activity, mahalaga ang halaman na nag-a-absorb ng negativity at fatigue energy. Ang aloe, ang plant na tumutulong sa pagpapanibago ng iyong personal aura habang natutulog ka. Kapag pagod ang katawan mo, lalo na sa 2026 na maraming work shifts, sudden transitions at opportunities, ang aloe vera ang magiging natural energy reset button sa tabi ng kama. Pang-anim, ang lucky bamboo, isa sa pinakasikat sa Feng Shui. Pero ngayon taon ng Fire Horse, mas malakas ang simbolismo nito dahil ang bamboo ay may wood element. Ang pangunahing counterbalance sa fire element, ang wood ang kumukontrol sa apoy. Kaya kung gusto mong hindi masunog, hindi mag-overheat ang buhay mo, at hindi ka mapagod sa dami ng demand sa 2026, kailangan may lucky bamboo ka. Simbolo ito ng lakas, flexibility, career growth at long-term success. Mas ideal kung 3 stalks para sa happiness, 5 stalks para sa health, at 8 stalks para sa prosperity. Ilagay sa bedside area para araw-araw mong matanggap ang gentle steady growth energy. Pampito, ang jade plant. Ito ang plant of wealth, prosperity, stability at long-term luck. Ngayong Fire Horse year, maraming sudden opportunities pero maraming sudden gastos rin. Ang jade plant ang magiging anchor ng iyong financial chi. Sa tabi ng kama, pinapanatag nito ang mindset mo. Para sa Feng Shui, ang jade plant ay parang magnet na humihila ng pera at good fortune. At dahil makapal at makintab ang dahon nito, simbolo ito ng coins, kaya napakaganda para sa pera at investments. Pangwalo, ang orchids. Sa Feng Shui, ang orchids ay nagbibigay ng beauty, creativity, fertility at inspiration. Sa 2026, kung gusto mong lumago ang iyong artistic abilities o makahanap ng bagong passion, ang orchids sa tabi ng kama ang magpapalakas sa iyo. Ang orchids ay nagbibigay ng pure refined chai, ang klase ng enerhiya na hindi marahas, hindi nagmamadali, kundi malalim at eleganteng nagbibigay linaw sa iyong buhay. Pangsyam, ang pothos o money plant. Ito ang halaman ng swerte sa pera at kasaganaan ng blessings. Sa 2026, ang Fire Horse energy ay mabilis magbigay ng opportunities, pero kailangan ng plant na marunong humawak ng overflowing chai. Ang pothos ay napakadaling alagaan at mabilis dumami, simbolo ng mabilis na pagdami ng swerte. Sa tabi ng kama, gumagana ito bilang money magnet at energy purifier. Iniiwasan ka nito sa financial bad luck at unnecessary spending. Pangsampo, ang fern plant. Sa Feng Shui,
Ang fern ay plant of softness, grounding, humility, at emotional stability. Dahil ang 2026 ay year ng malalaking personality, malalakas na damdamin at matinding social energy. Ang fern ang magpapahinahon sa iyo. Inaabsorb nito ang draining chai at nagpapalakas ng calmness. Sa tabi ng kama, nagbibigay ito ng soft earth element na katapat ng fire para hindi ka maging mainitin ang ulo at para manatili mo ang inner peace sa buong taon. Sa fire horse year, ang apoy ay hindi ordinaryong apoy. Ito ay apoy na mabilis, matapang at minsan mapusok. Ang wood at earth plants ay nagsisilbing balanse, proteksyon at taga-amo ng init. Ang bawat plant na inilagay mo sa tabi ng kama ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay simbolo ng pagpapahupa ng sobrang emosyon, pagpapalakas ng mental clarity, pag-akit ng swerte at proteksyon, pagpapalamig ng overly active fire energy, pagpapalakas ng love, finances at well-being. Kung saan ka natutulog, doon nagtatatag ng kapalaran ng iyong energy at ang halamang nasa tabi mo ay nagiging tahimik ngunit makapangyarihang gabay. Tandaan, ang kwarto ay hindi lang lugar ng tulog. Ito ang sagradong puwang kung saan mo tinatanggap ang swerte, ginhawa, proteksyon at magandang kapalaran. Sa isang taon na puno ng matinding apoy at bilis, ang mga halaman na ito ang magsisilbing tahimik na tagapagtanggol, tagapagbalanse at tagapaghatid ng good fortune sa iyo. Pero bago tayo tuluyang magtapos, may isang mahalagang paalala na hindi mo dapat baliwalain, lalo na ngayong papasok ang 2026, Year of the Fire Horse. Tandaan, ang taong Fire Horse ay hindi ordinaryong taon. Kapag mali ang enerhiya sa kwarto mo, lalo na sa tabi ng kama, mabilis itong tumama sa iyo. Mapapansin mo na bigla kang nagiging irritable, madaling mapagod, hindi makatulog at may mga araw na parang sinusundan ka ng malas, na para bang hindi mo maintindihan kung bakit sunod-sunod ang hindi magandang nangyayari. Sa Feng Shui, kapag mali ang halaman, mali ang pwesto o kaya naman wala kang proteksyon sa mismong tulugan mo, dito nagsisimula ang pagpasok ng fire imbalance. Sa taon ng Fire Horse, ang init na ito ay nagiging dobling lakas at kung hindi mo ito aayusin, maaaring pumasok ang negative chai sa pinakasensitibong oras. Sa gabi habang tulog ka, kung kailan hindi ka makalaban. Diyan pumapasok ang pagkalunod sa stress, paglabas ng problema sa pera at biglaang tampuhan sa bahay. Kaya bago matapos ang vlog na ito, tandaan mo, ang swerte ay hindi basta dumarating. Pinaghahandaan ito at ang malas, pumapasok yan kapag hindi ka kumilos. Kaya siguraduhin mong may tamang halaman sa tabi ng kama, may tamang balanse ng energy at may tamang proteksyon. Dahil sa Year of the Fire Horse, ang mga hindi naghahanda, sila ang pinakaunang naaapektuhan.